Sa gitna ng impeachment trial, umigting ang tensyon matapos questionin ang naging paraan ng pagtatanong sa auditor na si Céline May del Campo. Mariing binatikos ni dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza ang umano'y pagtaas ng boses, pagsisi at intimidation sa isang auditor na gumaganap lamang ng tungkulin bilang testigo. Sa halip na ang auditor ang mapunta sa sentro ng sisi, dapat nakatuon ang paglilitis sa mga dokumento, transaksyon at pananagutang kailangang linawin. Malinaw ang punto, ang auditor ay hindi ang gumawa ng mga transaksyong sinusuri. Ang kanyang trabaho ay magsuri ng mga dokumento, tukuyin ang mga kahina-hinalang paggamit ng pondo at ipakita kung saan nagkaroon ng problema sa proseso. Kaya naging kapansin-pansin ang naging mainit na cross-examination sa pagitan ni Atty. Christine Ferrer at ng testigong auditor na si Céline May del Campo. Sa ganitong sitwasyon, kapag ang isang auditor na tumutupad lamang sa kanyang tungkulin ay napapagalitan, sinisisi o natatakot habang nagbibigay ng testimonya, nababago ang sentro ng usapin. Ang dapat pagtuunan ay ang mga transaksyon at pananagutan ng mga taong sangkot sa paggamit ng pondo. Kung ang layunin ng impeachment trial ay ilabas ang katotohanan, kailangang maging malinaw ang proseso at hindi dapat matabunan ng tensyon ang mga impormasyong inilalahad ng mga testigo. Dito pumapasok ang matinding punto ni Mendoza. Gusto nating managot ang mga taong sangkot sa korupsyon, pero bakit ang auditor ang napupunta sa ilalim ng pressure? Ang auditor ay bahagi ng mekanismong nagbabantay sa paggamit ng pera ng bayan. Kapag may nakitang problema sa isang transaksyon, tungkulin niyang ilahad ito. Hindi dapat maging dahilan ang kanyang trabaho para siya ang gawing sentro ng galit o sisi. At habang umiinit ang usapin tungkol sa naging cross-examination, isa pang matinding puna ang ibinato ni dating Department of the Interior and Local Government Chief Rafael Alunan kay Defense Counsel Atty. Christine Ferrer. Diretsahan ang naging kritisismo ni Alunan. Para sa kanya, tila nagkaroon ng kalituhan sa pagitan ng leading questions at misleading questions, partikular sa kung alin ang pinapayagan at alin ang hindi pinapayagan sa isang examination. Ipinaliwanag ni Alunan na magkaiba ang dalawang uri ng tanong. Ang leading question ay tanong na nagmumungkahi sa testigo ng sagot na nais makuha ng nagtatanong. Pinapayagan ito sa cross-examination. Samantala, ang misleading question ay tanong na nag-a-assume ng isang fact na hindi pa naipapatotoo ng testigo o sumasalungat sa nauna na nitong testimonya. Ito ang uri ng tanong na hindi pinapayagan sa examination. Dahil dito, iginiit ni Alunan na mali ang naging pahayag ng Defense Counsel tungkol sa pagiging pinapayagan ng misleading questions. Binanggit din niya ang Rule 132, Section 10 ng Revised Rules on Evidence bilang batayan ng kanyang argumento. Nakasaad dito ang mga sitwasyon kung kailan maaaring gamitin ang leading questions, kabilang ang cross-examination, habang ang misleading questions ay hindi pinapayagan. Dito naging mas mabigat ang naging puna ni Alunan. Iginiit niya na kung patuloy na mali ang pagbanggit o pagpapaliwanag ng isang abogado tungkol sa mga patakaran ng ebidensya, maaari itong mauwi sa usapin ng professional responsibility. Sa kanyang pananaw, dalawang posibilidad ang maaaring makita sa naging posisyon ng Defense Counsel. Una, maaaring hindi alam ng abogado ang naturang rules na maaaring magbigay ng impresyon ng kakulangan sa kaalaman tungkol sa mga patakaran. Ikalawa, maaaring ginagamit ang issue upang ilihis ang atensyon mula sa kanilang kliyente, maantala ang proceedings at ilipat ang focus sa ibang usapin. At dito nanggaling ang matinding linyang ibinato ni Alunan, "She's doing a very bad job." Sa madaling salita, para kay Alunan, hindi nakatutulong sa kanilang kliyente ang naging paraan ng paghawak sa isyong ito. Sa impeachment trial, bawat detalye ay mahalaga. Bawat dokumento, bawat transaksyon at bawat pananagutan ay kailangang himayin. At habang nagpapatuloy ang paglilitis, lalong nagiging mahalaga ang papel ng mga testigong may direktang kaalaman sa mga dokumento at proseso. Ang auditor na si Céline May del Campo ay naroon upang ipaliwanag ang kanyang naging pagsusuri at ang mga impormasyong nakita niya sa mga dokumentong kanyang pinag-aralan. Kaya sa halip na ang auditor ang maging sentro ng galit o pressure, mas mahalagang marinig ng malinaw ang kanyang testimonya. Kapag ang isang auditor ay tinatakot o pinipigilan sa pagbibigay ng kanyang testimonya, hindi lamang isang testigo ang naapektuhan. Naapektuhan din ang proseso ng paghahanap ng katotohanan. Sa kabilang banda, ang cross-examination ay bahagi ng paglilitis at mahalagang paraan upang siyasatin ang testimonya ng isang testigo. Ngunit kasabay nito, may mga patakaran kung paano dapat isagawa ang pagtatanong. Dito nagtatagpo ang dalawang kontrobersya. Sa isang panig, may puna tungkol sa umano'y pagtaas ng boses, pagsisi at intimidation sa auditor. Sa kabilang panig, may puna naman tungkol sa paggamit at pagkakaiba ng leading questions at misleading questions. Parehong umiikot ang usapin sa isang bagay, kung paano dapat isagawa ang isang patas at maayos na paglilitis habang inilalabas ang mga impormasyon na mahalaga sa kaso. Hindi dapat matabunan ng personal na tensyon ang pangunahing usapin. Ang dapat pagtuunan ay ang mga dokumento, ang mga transaksyon, ang testimonya ng mga testigo at ang pananagutan ng mga taong sangkot.
Ang auditor ay bahagi ng mekanismong nagbabantay sa pera ng bayan. Kapag may nakitang problema sa isang transaksyon, tungkulin niyang ipaliwanag kung ano ang nakita niya at kung paano niya ito sinuri. At kung may pagtutol sa kanyang testimonya, dapat itong harapin sa pamamagitan ng malinaw na pagtatanong at pagsusuri sa mga dokumento. Hindi dapat mawala ang sentro ng paglilitis dahil lamang sa umiinit na palitan sa loob ng hearing. Dahil kung seryoso ang layunin na papanagutin ang mga taong may pananagutan sa anumang anomalya, ang dapat suriin ay ang mga transaksyon at ang mga taong gumawa, nag-apruba o may pananagutan dito. Hindi ang auditor na naglalahad ng resulta ng kanyang pagsusuri. Sa huli, ang impeachment trial ay hindi dapat maging labanan kung sino ang mas malakas ang boses. Hindi rin ito dapat maging paligsahan kung sino ang mas mahusay mangibabaw sa cross-examination. Ang mahalaga ay kung ano ang nasa mga dokumento, ano ang ipinapakita ng mga transaksyon, ano ang sinasabi ng mga testigo at sino ang dapat managot. Dahil kung ang layunin ay hanapin ang katotohanan, kailangang marinig ang auditor. Kailangang masuri ang mga tanong. Kailangang malinaw ang mga patakaran. At higit sa lahat, kailangang manatili sa sentro ng paglilitis ang katotohanan at pananagutan. Hindi dapat ang auditor ang tinatakot. Hindi dapat ang testigo ang nagiging sentro ng sisi. Ang dapat humarap sa pinakamabigat na pagsusuri ay ang mga transaksyon at ang mga taong may pananagutan dito.